Hello guys, and welcome again to another vlog of the Seaman Vlogger. So yan guys, kahapon lang, parang kanta lang, di ba? So kahapon lang, kakalis lang namin sa Puerto. Syempre, discharging operation, puyatan tayo. Pero may ganap. Next voyage namin is dry dock. So dry dock ko lang sa last vessel ko, 5 years old vessel, dry dock, suabe, napakaganda. Ngayon naman dry dock tayo sa 19 years old vessel. So sigurado, actually pagod na ako at puyat sa last port, tapos agad-agad gusto mag-tank washing sa walang pahinga. Yan, kita nyo, so medyo pagod na ako. So dito na rin ako natutulog sa cargo control room kasi nga hindi ko pwede maiwan ang mga equipments ko dahil nga old vessel. So yan guys, so maraming part to ng vlog. Iba-vlog natin from the start here na nag-crude oil, nagta-tank cleaning ako, nagpa-purging ako, nag-gas freeing ako until punta sa dock, di ba? Tapos yung mga maintenance sa labas, pakita natin. And syempre, hanggang sa makalabas tayo ng dry dock, which is mag-sail out na tayo. So yan guys, ilibot ko muna kayo sa aking munting opisina, which is yung cargo control room. So dito lahat nagaganap, or dito ko control, dito ko lahat nakikita yung ginagawa ko. Like yan nga, nasa likod ko, yan yung aking console. At syempre, kung makikita nyo, kung nakikita dyan, ayun, nandun yung bed ko. Sabi ko nga, dito na ako natutulog dahil nga kailangan, hindi pwedeng alisan tong lugar na to. So yun guys, pakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko. Usually nag-tank cleaning ako, nag-purging katulad nun, kasabay nun, and gas freeing. So ito guys yung aking console. So ito yung mga cargo tanks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, may slap ako. Then usually tapos ko na to, ginagas free to, may mga portable fan which is water driven fan. Kung natatandaan nyo yung WTF 300 or yung WATDA 300, yun ang isang sample ng water driven fan which is ginagamit ko ngayon dahil ginagawa ko ng 20.9 oxygen para kung bukas ng umaga pwede na pasukin at tignan natin kung ano meron dun. So ito guys, number 2, ayan yung pinapurgingan ko. So para tandaan ko, pag may ganyan, sabihin bukas yung algae branch ko. So yung hydrocarbons, pinapababaan ko, ginagawa kong less than 2% volume, or sabihin natin 1.9 volume. Pag nandun na yung hydrocarbons sa yun, that's the time yung WATDA 300 pwede mo nang gamitin doon. Pwede mo siyang injikan ng 20.9 oxygen hanggang sa yung oxygen nun is tumaas sa 20%. Usually kasi pag nag-purging ka, ang oxygen mo is around 5% below. At ito ang nagbibigay nun. Yun. Yan guys, yan ang salarin ng 4% or 5% oxygen. So ngayon ilan ba yung oxygen ko? Makikita nyo, ayun, nasa 4.5, di ba? Yan. So ito yung console, yan. So dito yung yung blower. Punta dito yung flue gas sa scrubber, tapos punta dito sa blower. Then ito yung atmosphere. Pag sakali mataas yung oxygen mo, 5%, ang oxygen, mag-aalarma yan. Yan. Huwag umilaw yan, 5%. Imbis ito yung papuntang tangke, yan, take seal sa labas. Dito punta sa atmosphere yan kasi hindi mo pwedeng inject yung above 5%. Dapat laging below 5% para mabawasan mo ang triangle of fire, which is yung oxygen. So yan guys, balik tayo. So purging ko to. Then ito, 3 wings, ito yung tinatank cleaning ko. So meron akong seawater sa slap port. Yan. Tapos ang temperature niya is around 60 degrees. Yan.
So, meron tayong parang, ewan ko sa mga non-tankers, may tinatawag kami kasing yung parang washing or yung nozzle sa baba, tawag nga namin doon is crude oil washing or yung nozzle na yon. So, nag-injection ng around 7 bars of water pressure, tapos 60 degrees pa. So, dalawa, sa isang tangke, dalawa nun. So, nandito yon. Ito yung aking tangke, isa is dalawa. So, nakaganon yun, tapos dito. So, 4 yon, gumagana yun, umikot-ikot yun. Diba? Parang gumaganyan-ganyan. Tapos, tamaan niya lahat ng corners or space ng tank para matanggal yung sludge. And by the way, hello. This is my bed. Pasamantalang bed lang muna kasi nga hindi ko maiwanan ng CCR. So anyway, sige. Balik tayo. So ayan guys, diba? So from here, dito muna tayo ha. From slab port, ito yung labas. So yan. Yan. Tapos punta dito. C-line to ha. From C-line number 3, pupunta C-line number 2. Kasi cargo pump number 2 gamit ko. Yan. Tapos dito siya pupunta. Yan. Then, dito siya pupunta yan. Itong dalawang magnet to kasi wala sa diagram kaya ginawa namin or ginawan dati ng chief officer. Sinundan ko lang. So may valvula dyan nilagay, nakabukas yan. So yung tank cleaning heater na yan, ang binibigay niya ngayon temperature as said before is 60 degrees. Wow, mainit. Then, tank cleaning line, pupunta yan, wala siyang linya dyan. So yun nga, sabi ko sa inyo, may parang nozzle doon sa hugasan, dalawa, kaganyan. So winawashing niya yan, at winawashing na to, di ba? Mekos lang sila dyan, di ba? So kung dito yan, ito yan. So yan yung tangke ko. So kung makikita nyo, yan. Yan ang nililinisan ko ngayon. Yan. So 8 hours siyang total na nililinisan ko. So yung 4 hours, first 4 hours is from 180, tapos 0, then 180. 4 na oras siyang gaganyan-ganyan, di ba? Nakakahilo. Then after that, after 4 hours, which is 10 minutes from now, i-change ko yung setting ng machine ko, yung cow machine ng 40-040. So, 4 oras siyang gaganyan-ganyan. Yan. Para malinis. Diba? Titignan natin kung ano nasa loob. Ayan. So, yan ang ginagawa ko dito sa CCR. Binabantayan ko yung mga equipments ko. Diba? So, yan ang trabaho ng chipmate. I mean, talagang nakaka-stress, nakakapagod. Kalaban mo talaga puyat. Kaya pagdating sa mga endurance challenge na motorcycle, sanay tayo sa puyatan at puyatan at puyatan at puyatan, di ba? Kaya pwede tayo magdire-diretso. Anyway, dito naman sa barko, medyo stressful, di ba? Anyway, yun yung trabaho natin eh. So, teka lang, tama na. Nagdadrama ako. So, anyway, yan ang ginagawa ko. Yan. So, yan ang aking console, di ba? Yan. So, ayan guys. So ayan guys, nakita nyo na ako ng ginagawa ko dito sa control room. Tank washing, dry dock is the most hardest. Sorry, it's the most hardest part ng pagiging chipmate. Daming gagawin guys. So meron na nga akong tank cleaning dyan, diba? Papasukin pa namin yan, lilinisan pa namin yan, tatanggalin namin yung sludge. Tapos ngayon meron pa ako magpapalit ng mga wires like lifeboat wires, crane wires. Wow, grabe ang dami, diba? So, need to manage everything na hindi mapagod ang mga tropa ko. Maski ako pagod, okay lang. Kasi yun naman talaga ang part ko. And sila, may nagkatrabaho. Meron konting kagat ng pagod, pero not like as me talaga ng... Ibig to sabihin natin, hindi ako yung labor job. Diba? I mean, hindi na sa pagmamayabang. Baka sabihin nyo masyado akong magana utak. Mas mahirap kasi pag gumagana yung utak. Nakaka-stress sa totoo lang. So yan guys, I don't know if i-connect ko dito yung mga ibang vlogs ko or gagawa pa ako ng another part of this vlog kasi masyadong mahaba yung guys, masyadong mahaba. Oh yeah, naalala ko meron pa isa. So every random times nag-check ako na yung oxygen, then yung hydrocarbons. So nandun yung ginagamit ko, yung gas detector. Kaya tingnan natin ko na yun. So ayan guys, yung gas detector ko. So makikita nyo, hydrocarbons, volume, yan yung target ko. Tapos yung oxygen, syempre kailangan pag bumababa ka ng tangke, dapat may oxygen. Pag wala kang oxygen, ano mangyayari?
So nandito yon. We will see. Meron kami diagram yan. Pakita ko sa inyo. Ayan guys. So 20.9 is air, diba? 20 okay pa, tolerable. 19.5 is acceptable. Pwede pa yan. 15 woozy. Actually naka-experience ako ng 19. Okay pa, maganda pang huminga. Woozy not. 50% medyo hindi pa ako na-experience pero ayoko na. Then 10%, yan, nakita nyo yung ano, yung tao, di ba? Then 5% dying, which is yun nga, yung laman ng tangke ko is 5% below and 0 is dead. So yun guys, nakita nyo oxygen, napaka-importante. And habang nasa baba kami ng tangke, syempre magsusot kami ng ganito, it's yung portable gas detector. Something's wrong na mababa yung oxygen, may mga poisonous gas, hydrocarbons, H2S, benzene, yan, carbon monoxide, mag-aalarma yan. So pag nag-aalarma yan, takbo pataas. Anyway, ano naman yan habang nasa baba kami, syempre kailangan naka-standby sa taas na ganito. Yan, so namomonitor sa taas. At marami din klase mga equipment. Anyway, napakarami nun, baka siguro bukas pa tayo matapos. Na joke. And syempre, pag ginamit mo yan or bago mo ginamit yan, kailangan i-calibrate mo yan para, di ba, precise yung reading niya. So kada gamit yan, ito meron ako mga span gas dito. Maganda kasi sa Draeger, may tinatawag silang 4-in-1 or 5-in-1. Tama, 5-in-1, 2, 3, 4, 5 5-in-1, yan nandyan. So nandyan na yung hydrogen sulfide, carbon monoxide, methane, oxygen, nitrogen. So ito yung ginagamit ng mga Draeger gas detector. The best of that. Salpak lang, para ka lang nag-charge ng cellphone. So yan. Pero pagdating naman, pag i-calibrate ko naman yung yung hydrocarbons by volume, meron ako dito methane 50%. Yan. Para ma-reach ko yung 50% volume ng hydrocarbons. Diba? Yan. So ayan guys. Mahaba-habang explanation. Cheers. Mahaba-habang explanation. I hope you learned something, diba? So yan. So yan ang ating first part ng ating vlog. So pinakita ko yan, diba? So anyway, we will see tomorrow kung ano yung pwede natin idagdag or i-part 2 dito sa vlog na to. Which is yun nga, it's a dry duct, diba? It's a dry ducting. So yun guys, thank you very much. And by the way, if you like motorcycle, diba? Meron din ako motorcycle vlog. Ang pangalan niya is Tano Rider. So like and follow nyo na rin, diba? Sa Facebook niya and YouTube. Guys, I completed my vlog. Thank you very much. If you like this vlog, kindly like and subscribe to my Facebook page, YouTube channel and TikTok. The name is The Seaman Vlogger. So see you guys on part 2 of this vlog, which is all about dry dock.